Ito mga kababayan, this is just a story na siguro some will interpret this as trying to diminish the government pero hindi naman. Ako naman ay pro-government, anti-corruption. Nagkaroon lang ng mga platform na ganito, share lang ako na ganito. Baka lang may gusto makinig. Nung panahon ni President Duterte, alam nyo, tahimik ang mga pamayanan. Especially yung pamayanan na kung nasaan ako. Kamakailan lang nagkaroon ng riot doon sa lugar kung saan ako may bahay. Meron akong border. To cut the long story short, meron yata silang kaalitan ng mga kapatid nating Muslim. At sumugod doon sa bahay, nagpawala ng bato, may dalang mga panaksak, may dalang baril yung isang Muslim. Bilang mayari ng bahay na napilitan akong pumagitna, pinilit kong i-safety yung mga border ko na obviously may pagkukulang din. And pasalamat ako sa pamahalaan, sa mga tambay sa komunidad na tinulungan ako doon sa purok leader na tumawag ng otoridad. No? Sa tanda kong ito, parang pagod na ako sa mga riot, Brad. Nahulog pa tuloy. Pagod yung riot, Brad. Pwede ako namatay doon sa gabing yon. Kakaawat lang dyan sa lintik na riot na yun. Putang ina, mga batos, sasaksakay ka, papagitna ka doon. Ang putang ina na. Nabato pa yung kotse ko. Anyway, alam niyo nung panahon ni Pangulong Duterte, walang ganun. Ang nalulungkot ako, ito nothing against our Muslim brothers kasi meron ako naging kaibigang Muslim nung pandemic. No? Hindi ko na sabihin yung pangalan niya. And may mga times na we're nagsishare siya ng mga aral at doktrina kasi may mga paniniwala yung mga kapatid nating Muslim na medyo pinaniniwalaan ko. Though, naniniwala ako sa Panginoon Jesucristo, so there's no chance for me na mag-convert sa Islam. But, marami silang turo na sumasang-ayon din naman ako. Mabuti ang turo ng Islam. Anyway, this is not to diminish o maging marami ring addict naman na mga Katoliko, Kristiyano, na katulad kong relihiyon, pero addict mo napakarami. Pero yung nakita kong mga sumugod na Muslim doon, parang bangag. Ganun na lang, parang bangag sila. Lakas ng loob, nasaksak pa yung isang tropa ng border ko doon. Ang gugulo naman din kasi. Nakainom na, paalis-alis pa. Anyway, pinapalis ko na yung border ko na yan. Kasi ang pakisuyo ko, bawal ang gulo. Sa batas, kapag ang isang mayari ng paupahan, kinonsinti yung mga ganon, ay mananagot siya sa batas, maging sa komunidad. So, usapan namin yon bago pa sila nag-rent. Kaso, di sila masunurin. So, anyway, ganun yung nangyari. If I'm going to relate it sa panahon ni Pangulong Duterte, walang ganon. Walang ganon. Noong panahon ni Pangulong Duterte, yung isa sa mga pinakamalaking area na quote-unquote, may illegal na droga, rito naman sa amin sa bayan ng Subic, napasok for the first time for as long as I can remember. Sa Matain yon. Kung di ako nagkakamali, border ng Matain, Kalapakuan, napasok for the first time. And I was in the local media during that time. Nasa radio station ako noon. May mga kapatid tayong bahagi na nag-cover nun. First time na pasok yon. So, anyway, ibang-iba ng nung panahon ni Pangulong Duterte is really safe. That is the importance of a good president. It trickles down to
the communities. Maraming may kaya kung nakikitang tao na they do not like Pangulong Duterte because they lose their advantage. Because yung mga malalaking tao, may advantage yan. Security, yung subdivision na tinutuluyan nila, yung mga kasama nila, connections nila sa government, pag nagreklamo yan sa police, meron tatawagan kung sino. But nung panahon ni Pangulong Duterte, kahit papaano there is a semblance of equality. Na kung kaya nga nung panahon niya maraming NPA ang sumuko, yung mga NPA na may genuine na pinaglalaban about equality and better treatment para sa mga tao, maraming nakumbinsing sumuko because nakakita sila ng pag-asa. And I'm very sad na this administration was elected on the premise na itutuloy niya yun. Pero mukhang hindi. And ako, ayoko na magsalita ng tungkol sa politika halos dahil pag yun ang content mo, iti-take down ka, pwede kang makasuhan ng libel, pwede kang pag-initan, pwede kang yung account ko, mga ipina-take down, mass reporting. Pero I just want to take time to appreciate Pangulong Duterte at wag siyang kalimutan kasi naramdaman ko yung effect ng kanyang pamumuno. And dati tinatanong ako ng mga malalapit sa akin, wala ka naman napapala dyan. Wala nga, but as a citizen, I cannot help but rave on the fact na napakadaming magaganda ng panahon ng Pangulong Duterte. And sad to say, pilit siyang sinisira ng mga gustong pumwesto sa politika. Kasi again, yung mga ginawa ni Pangulong Duterte mabubuti, sampal yun sa mga idiots na politiko na pinatunayan sa atin, pwede naman pala. So ang gagawin nila ngayon, propaganda rito, propaganda roon, propaganda. Noong time ng election ng May 2022, ang sinisira na dahil outgoing na si Duterte, ang sinisira si Bongbong. Tapos ngayon, nakakalungkot na yung mga kaalyado dapat sana ng uniteam, ng sinisira si Duterte because of the legacy of Pangulong Duterte dahil ang baka sumunod si Sara, Inday Sara. Ayaw yun ng mga gustong pumapel na iba. And nakakalungkot dahil ang iniisip lang natin lagi sarili natin. Yung mga negosyante iniisip lagi kumita ng pera. Pero kaya nalungkot ako kasi doon sa trabaho ko, ang kalaban ko mga mayayamang ganid. Tapos tangina pagdating ko naman sa sarili kong bahay, may maliit akong hanap buhay po, tangina, riot naman. Adik-adik na mga bugok. Frustrate. Pwede malayo na to sa topic, pero gusto ko lang i-share sa inyo. Sabi nila walang yumayaman ng walang panggugulang. Oh, it may be true. Pero ako, may papayo ko sa inyo. Kung gusto nyo yumaman, pagbutihin nyo. Butihin nyo yung trabaho nyo, pagbutihin nyo yung negosyo nyo. Kesa gumawa kayo ng hindi tama kasi may mga gawaing hindi tama na hindi na ma-repair. Hindi na maayos. Babagsak lang yung korporasyon. Because of greed. So, anyway, kung ano na sinabi ko na naman, yan ang hirap ng nakakainom kung ano na sinasabi. But, I just wish for the best sa Pilipinas kasi gusto kong abutan ng mga magulang ko na maayos yung Pilipinas sana. Yung mga pamangking ko, gusto ko safe sila. Magiging anak ko, gusto ko safe. Hindi lang siya yung iniisip ko, kundi genuinely safe siya kung genuinely maayos yung komunidad, maayos yung pamahalaan, maayos lahat. Anyway, God bless you.